Bago natin simulan ng kwento, humihingi po ako sa inyo ng isang like at isang comment na hi o kaya naman hello, Commander. Ang kwentong ibabahagi natin sa inyo ngayong araw, sana ay magsilbing aral sa mga makakarinig. Ano nga ba ang kwentong to? Sana ay pakinggan ninyo hanggang sa dulo. Taon ng 1990, nang umuwi si Max mula sa bansang Amerika, 3 taon din siyang nagpaalipin sa ibang lahi upang mabigyan ng maayos na buhay ang naghihikahos na pamilya. Sa pag-uwi ni Max, hindi may iwasang may mga taong magkakalat ng maling impormasyon na kesyo tagahugas daw ito ng puwit ng Amerikano, tagapaglinis ng banyo at tagahagod ng maduming tiles. Yung mga ganong usapin pinababayaan lang yon ni Max at ni Eileen dahil mas focus sila sa trabahong pagpapalaki ng bahay. At bukod pa roon, kasabay sa pagtatayo ng bahay ang pagtatayo ng isang malaking tindahan sa harap ng bakuran at bumili na rin sila ng 2 magarang sasakyan nang dahil doon tampulan sila ng kwentuhan ng mga tsismoso at tsismosa sa kanilang baryo. Sigurado ka ba? Bibili tayo dyan? Oo, sige na Max. Sige. Pabili po. Pabili. Ano po yon? Oh, teka. Di ba ikaw si... Ganyan ka naman Max eh. Ang bilis mong nakalimot porkit 3 taon kang nagpaalipin sa mga Amerikano, hindi mo na ako kilala. Teka. Wala akong sinasabing ganoon. Porky, nagpapatayo na kayo ng malaking bahay, isang malaking tindahan sa harapan, tapos may 2 magarang sasakyan. Ano bang bibilin nyo? Yun na nga ba sinasabi ko, Eileen eh. Dapat wag na tayong bumili rito kasi chismoso tong tindera dito eh. Pabili nga ng soft drinks. Soft drinks lang? Napakakuripot? Ano yan? Merienda ng mga gumagawa sa bahay nyo? Kung ako gumagawa ron, magdedemand ako ng Jollibee o kaya naman ng Chowking o kaya lechon. Ganon! Ang dami-daming pera, soft drinks. Mawalang galang na no? Magbebenta ka ba o hindi? Aba syempre magbebenta. Ilan ba? Bigyan mo ko ng 10 bote. Okay, wait. Habang papauwi si Max at si Eileen, pinagtitinginan sila ng mga tambay at isa doon si Marcelo. Uy, paring Max! Oh, Marcelo, buhay ka pa pala. Sobra ka naman. Natural. Buhay na buhay, mainit na mainit pa. Pare, magmula nang dumating ka, hindi pa ako nakakadalaw sa inyo ah. Baka naman pwede akong dumalaw doon. Nako pare, pasensya ka na muna, alam mo namang nagpapatayo kami ng bahay. Walang magandang pwesto ron para harapin ka. Pare naman, kilala mo naman ako. Kahit under the land lang, pwede ako dyan. Basta haharapin mo ko. Anong under the land? Under the land pare. Galing ka sa ibang bansa, hindi mo alam ang ibig sabihin ng under the land. O sige, baguhin ko. Under the stone. Pwede ako dyan pare, makaharap lang kita. Salpak lupa ba? Yon! Nadali mo pare, batang bata, 45 anyos. Naku pare, busy talaga eh. Yan! Ganyan tayo pare. Samantalang noon, nung bago ka mag-abroad, magkainuman tayong 2. Tapos, sabi mo sa akin, hayaan mo pare, 3 taon lang to. Pag uwi ko,
Lahat ng pangarap ko para sa pamilya ko, matutupad ko at hindi kita kakalimutan pare. Yun yung mga kwento mo sa akin noon nung bago ka umalis. Pero ngayon pare, nangyari na nga, kaya lang ang problema, tila ba nakalimutan mo na yung mga taong tiyaga sa panahon? Sobra ka naman paring Marcelo. Hindi naman sa ganun. Pare, alam ko masayang masaya ka ngayon sa piling ng asawa mong sa Eileen. Pero pare, kapag sa akin ka nagtanong at sa ibang mga tambay rito, kung ano nangyari habang nasa malayo ka't nagpapaalipin sa mga Amerikano, baka masaktan ka lang. Max, halika na nga, umuwi na tayo. Eileen, di ba? Ano ba yun? Wala yun. Tara na. Pagsapit ng hapon, laking gulat nila. Dahil ang isang matandang babaeng hindi naman nila ka-close ay biglang kumatok sa kanilang bahay. Tao po! Tao po! Sino po yan? Si Manang Sheila to. Tao po. Naku, kaya kailangan ng matanda na yan. Hindi naman tayo kinikibo niyan dati nung walang-wala tayo Pagbuksan mo na, sige na. O sige. Manang? Max, totoo nga pala ang balitang nakauwi ka na. Opo. Hapon na po May kailangan po ba sila? Meron. Ano po yun? Kasi nahihilo ako Alam mo naman na pag matanda na, medyo nagkukulang na sa dugo. Kailangan ko kasi ng gamot. Wala akong pambili. Baka naman pwedeng pautangin mo ako, Max, kahit patubuan mo na lang. Kahit sa isang linggo, ibabalik ko rin kapag nagpadala yung anak ko sa Maynila. Manang naman. Bakit? Nakita nyo namang nagpapatayo kami ng bahay. Gastos po lahat to. Huwag nyo namang sabayan ng utang, parang awa nyo na. Parang awa mo na rin, Max. 300 lang ang hinihiram ko. Hindi naman yang kabawasan sa yaman mo. Sige na. Hindi ko na kasi kaya ang hilo Parang awa mo na. Pautangin mo na ako. Sige na nga. Hindi. Eileen. Pumayag na yung asawa mo tapos ikaw kokontra ka pa. Hindi. Ayoko. Sarado mo na yung pintuan, Max. Sinarado yung pintuan ng pakalabog. Tapos ang matandang babae kumunot ang noo. Hindi pa rin ito umalis sa likod ng pintuan. Tapos nagbanta pa ito ng, "Mga madadamot! Mga anak kayo ni Satanas! Huwag kayong mag-alala. Hindi magtatagal ang yaman ninyo. Sinisigurado ko sa iyo, Eileen, Max, gagapang kayo sa lupa. Pahihirapan kayo ng sobra. Kung hindi man yang ibigay sa inyo ng kung sino, pues ako ang magpapalasap sa inyo ng kahirapan na mag-asawang Eileen at Max." Hoy, baliw ka, matanda ka, umalis ka na nga rito. Napipikon na ako sa'yo. Kapag hindi ka umalis, baka mapaano ka. Pera lang yan. Ang pera'y likha ng demonyo. Kaya huwag kang magpakulong sa kasakiman. Baka yan ang ikamatay mo, Max. Umalis na ho kayo. Okay. Isang linggo pang lumipas. Napapangalahati na yung bahay. Tapos napansin nilang parang nagkukulang na sa budget. Humihingi na noon ng budget ang engineer pero walang maibigay si Max. Eileen! Halika nga. Teka, bakit? Ba't ganyan ang tawag mo sa akin? Parang ang init ng ulo mo. Eileen! Pumunta ka ba ng bangko? Hindi. Bakit ba? Nawawala yung pera natin. Ano? Paano nawawala? Galing ako sa bangko.
May nag-withdraw daw doon, babae. Ikaw lang naman ang nakakaalam noon kasi nga joint account tayo. Aileen, saan mo dinala yung pera? Wala akong maibigay kay engineer. Kalahati pa lang yung nagagawa sa bahay. Hindi ko talaga alam. Ganon ah, ganon. Sige, lokohan ang gusto mo. Ibibigay ko sa'yo. Baka akala mo, Aileen, na hindi ko alam yung pinaggagawa mo habang nasa ibang bansa ako. Ano na naman yan, Max? Ano na naman? Nung una hindi ko pinapakinggan yung sinasabi ng mga tambay dyan. Pero unti-unti napuprop ko, Aileen. Nagloko ka pala noon at magpahanggang sa ngayon. Anong ibig mong sabihin, Max? Gusto mong malaman? Ha? Halika. Binitbit ni Max si Aileen papunta sa mga tambay sa labas ng ginagawang bahay. Unang kumibo noon si Marcelo na siyang nagpatunay na ang asawa nitong si Aileen ay dating nagpakulong sa isang lalaking wala namang pera. Totoo yon, paring Max. Nagpakulong siya sa sitwasyon na ikasisira ng pamilya nyo, pare. O kita mo na? Aray, Max, anong ginagawa mo sa akin? Huwag kang maniwala sa kanya. Totoo naman. Mang Pabian, pati ba naman kayo? Aba oo. Aileen, akala mo siguro hindi ko nakikita yung pumapasok dyan na lalaking maayos naman ang itsura. Magkapitbahay lang tayo, Aileen. Anong gagawin nyo sa isang bahay kung kayo lang dyan? Max, niloloko ka lang ng asawa mo. At yung sinasabi mong nawawalang pera, malamang ibinigay niya yon dun sa may lalaki niya. Ganon. Aileen, yung totoo. Hindi ko nga alam. Ganon. Sa harapan mismo ng mga lalaking tambay, binugbog ni Max ang asawa at walang ni isa ang pumigil sa kanila. Hindi pa nagsawa si Max. Ipinasok niya ito sa loob ng bahay at doon pinagtatatadyakan hanggang sa dumugo na lang ang bunganga ng babae at bugbog sarado ang katawan ni Aileen. Hindi kita hihiwalayan. Asawa kita, di ba? Pero hihiwalayan kita kapag binalik na rito yung pera. Sabihin mo sa akin, kanino mo binigay yung pera? Doon ay napaamin si Aileen. Sinabi nitong ang kalaguyo niya ang nakinabang sa pera. Napilit din si Aileen kung saan hahanapin ang lalaking yun. Ganon. Walang iya. Hindi rin pala naiiba. Anong ibig mong sabihin? Hindi rin pala naiiba. Kasi kapwa ako rin pala taga Norte. Ngayon, Aileen, aalis ako. At kapag balik ko rito'y naririto ka pa, ihahanda ko na yung isusuot mong pamburol. Kaya umalis ka na rito, Aileen. Dahil kapag inabutang ka pa rito, itutuloy ko sa'yo yung mga banta ko. Yun ding araw na yon umalis si Max. Sakay ng isang sasakyan, dinaanan nito si Mang Pabian at si Marcelo. Pumunta sila sa isang bayan sa norte kung saan matatagpuan ang naging kalaguyo ni Aileen. Eto na kaya yon, Mang Pabian? Ano bang sabi sa sulat ni Aileen? Siguraduhin mo muna, Max. Baka mamaya ibang bahay ang napasok natin. Eto na siguro yun. Tao po! Tao po! Pagbukas ng pintuan, isang lalaking magandang katawan ang tumambad sa kanila. Nakahubad yun at pawis na pawis. Nakasuot din ito ng boxer kaya't bakat na bakat ang pag-aari ng lalaking yun. Oh! Para kayong sinong kumakatok sa bahay ko Hindi ba kayo marunong magantay? Sino ka? Kayong tatlo.
Marcelo. Ako si Fabian. Ako si Max. Ako ang asawang kinalantari mo. Mali, asawa ka ng kinakalantari niya. Ganun din yon. Ikaw ba si... Oo, ako nga yun. May problema? Ang lakas naman ng loob mo, pare. At dumayo ka pa talaga ng norte. Yan naman kasing hirap sa inyong mga taga-south. Mapakitaan lang kayo ng magandang katawan. May matitikas na katawan. At syempre, may maamong mukha na kagaya ko. Nalalaglag na ang panty ng mga asawa niyo. Ano? Halika, pumasok ko sa akin at ide-detalye ko sa iyo isa-isa kung paano ko nilande ang asawa mong si Eileen. Ayop ka pala! Wag dito, baka mapano tayo. Halika na rito, paring Max. Nang malaman mo, huwag ka mag-alala. Ngayon, alam mo na ang estilo ng asawa mong medyo may kakatihan. Sigurado naman akong iiwanan mo na siya pag ikinuwento ko sa'yo. Gusto pa rin marinig ni Max ang mga nangyari, pero galit na siya nung oras na yun. Bago ang lahat, ako nga pala si TJ. Isa akong construction worker doon sa lugar nyo, dyan sa bandang south na yan. Alam mo kasi pare, napansin ko yung asawa mong malungkot eh. Malungkot as in malungkot, pare, bilang isang matikas na lalaki. Alam ko tumingin ng babaeng tuyot, kaya't nang mapansin kong tuyot na ang asawa mo, gumawa na ako ng paraan. Ako mismo ang lumapit sa kanya. Gusto kong ipabatid sa kanya ang init ko. Nagkataon namang medyo makate ang asawa mo kaya tayon. Sa loob lang ng 1 oras, nagsalpo ka na ang init naming dalawa. Ayop ka! Nasaan yung pera? Anong pera pinagsasabi mo dyan? Yung perang winidraw ni Eileen. Alam ko ikaw ang nakinabang doon. Yun lang ang gusto kong bawiin, Brad. Kung gusto mo, sa'yo na si Eileen. Ano naman pakialam ko sa asawa mo? Bukod sa nakuha ko na yung gusto ko sa kanya, nariyan ka na. Kaya nga umiwas na ako at umuwi na ako rito sa norte. Kaya kung ako sa'yo, bumalik ka na dyan. Sa south kung saan ka lumaki. At payo ko lang sa'yo, huwag kang mag-aasawa ng taga-south kasi iisang problema ng mga yan. Ang sabi ko, ibalik mo yung pera. Wala akong ibabalik sa'yo. Hindi ka ba natatakot? Nandito ka sa loob ng pamamahay ko. Max, tara na. Hindi ho, Mang Fabian. Hindi ako alis dito. Pinaghirapan ko yun eh. Halika na. Halika na pare. Binitbit nila si Max papalabas sa bahay na yun. At nang makalayo sila, doon lang sinabi ni Mang Fabian at Marcelo ang nakita nila sa loob ng bahay. Bakit ba sinakay niyo ako ng kotse? Bakit ba pilit niyo ako nilabas? Ano ka ba naman, Max? Hindi mo ba napansin na napakadilim ng loob ng bahay? Tapos, doon sa pintuan ng kusina, pintuan ng CR at pintuan ng 2 kwarto, maging doon sa itaas nakikita naming may sumisilip na madidilaw ang mata. Totoo yun pare. Parang pumasok tayo sa kumunoy. Ano bang sinasabi nyo? Anong madidilaw ang mata? Sa palagay ko pare, may kakaiba sa bahay na yun. Pare, kung alam lang namin ang address mo doon sa Amerika, magpapadala kami ng telegrama para sabihin sa'yo nangyayari dito. Pare, ngayon naintindihan ko na. Palagay ko kaya agad nakuha nung lalaki na yun yung asawa mo kasi baka ginamitan ng gayuma. At bukod pa ron, mukhang lahing aswang yata mga tao na yon. Ganun ba? Bakit di ko nakita yung sinasabi nyo? Paano yung nakatingin ka sa mukha ng lalaki? Ni hindi ka nga lumilinga sa magkabilang gilid Kaya hindi mo talaga mapapansin. Alam mo, ganito ang gawin natin. Sa palagay ko'y tao pa rin naman yon. Kumakain siya ng kanin at ulam at nakikinabang din sa pera. Mas mabuti kung kasuhan mo na lang.
anong kakaso ko sa kanya? Mas mainam dyan, Max. Sumangguni muna tayo sa mga may alam, sa mga public attorney's office o kaya mga private lawyer. Sila mas nakakaalam dyan, pare. Sige pare. Pag-uwi nila sa kanilang bahay, laking gulat noon ni Max dahil ang asawa nito'y nasa sulok ng kwarto. Gulo-gulo ang buhok tapos humahagulhol. O anong problema mo, Aileen? Max! Anong problema mo? May mga pumasok dito kanina. Ano? Anong ginawa rito? Maninakaw ba rito? Buti pa yung mga gamit iniisip mo. Ako hindi. Pumasok sila sa loob para silang may hinahanap kanina. Teka! Nagtatakbo si Max papasok sa kwarto. Hinalungkat niya agad yung bag niya at nakita niyang wala na roon yung natitira niyang pera. Sino yung mga yon? Hindi ko sila kilala. Mga holdapper. Lintik! Ikaw talaga malas ka sa buhay ko eh. Lahat na lang nawala na. Yung nakasecure sa bangko nawala. Pati yung natitira dito. Dapat ikaw na lang ang kinuha eh. Hindi na dapat yung mga natitira dito. Nagpakahirap ako sa ibang bansa. Tapos sila lang makikinabang. Kinagabihan, magkabukod ng higaan ang mag-asawang Max at Aileen. Sa sofa natutulog si Max, habang si Aileen naman sa kwarto. Syakim kang tao ka. Pinapangako ko sa'yong maghihirap ka habang buhay. Kayo ng pamilya mo. Bibigyan ko kayo ng malaking problema. Wag! Hindi! Panaginip. Isang napakasamang panaginip ang nakita ni Max. Meron daw isang matandang babaeng nakakubabaw sa kanya at hindi niya makita yung muka. Ang mas masakit pa noon, binunutan siya ng mahabang bolo. Mabuti na lang nagising si Max nung oras na yun. Pumunta siya ng kusina para uminom ng tubig. At pagtingin niya kung saan sila kumakain, nakita niya roon ang matandang babaeng walang muka at may hawak na mahabang bolo na mukhang bagong hasa. Ikaw? Totoo ka? Wag! Ano bang kasalanan ko sa'yo? Syakim ka. Maliit na halaga lang ang hinihiram ko sa'yo. Hindi mo pa ako napagbigyan? Manang Sheila, ikaw, pasensya na ho. Wala na ako mabibigay sa'yo. Nakinabang ni ibang tao. Alam ko. Pero ang hinihiram ko, 300 piso para lang sa aking gamot. Wag! Ngayon, sasabay ka sa libingan ko, Max. Wag! Biglang bumukas yung ilaw. Binuksan pala yon ni Aileen. Tapos ang matandang Sheila ay bigla na lang nawala. Max? Bakit? Si Manang Sheila. Nandito siya. Pero bigla siyang nawala nung buksan mo yung ilaw. Ano? Si Manang Sheila? Paano nangyari yun? Hindi ko alam. Pero kanina lang nabalitaan ko nung bago kayo dumating. Patay na raw yung matandang yun. Nabagok daw dahil sa hilo. Ano? Ibig sabihin, multo na lang yon? Pero kitang-kita ko talaga. Kanina sa panaginip. Nagising ako tapos uminom ako ng tubig. Tapos nakita ko siya dyan. Meron siyang hawak na malaking bolo. Papatayin niya ako. Ano ka ba? Baka naman guni-guni mo lang yun. Imposible yon! Ano ba tong nangyayari sa atin? Kasi, kasalanan mo to. Kung
Kung pumayag kang magbigay ng 300 lang sa matandang yon, di sana buhay pa siya. Nang dahil sa masamang pangyayari, hindi na nakatulog si Max. Pagsikat naman ng araw, nagdesisyon si Max na pumunta sa bahay nila Manang Sheila upang kumpirmahin kung may katotohanan ba ang binalita ni Eileen. Ang daming tao. May damara. Totoo nga yatang... Ay! Anong ginagawa rito ng milyonaryo? Pwede ba? Hindi ako nagpunta rito para makipag-anuhan sa'yo. Nagpunta ako rito para makiramay. Makiramay? Alam mo ba ang bulong-bulungan? Nabaltog daw si Manang Sheila ng dahil sa hilo. Tapos, kasalanan mo. Ano? Paano naging kasalanan ko ha? Kasalanan mo kasi hindi mo pinautang ng pambiling gamot. Sige, pumasok ka sa loob. Pumasok ka. Kapag nakita ka ng anak ni Manang Sheila, yari ka. Anong yari? Pumasok nga siya sa loob. Nakasilip siya sa kabaong ng matanda. Kita niyang mukhang nahirapan ang itsura noon bago ito mamatay. Napatulo na lang ang luha noon ni Max dahil tila ba meron siyang parte sa pagkamatay ng matandang yun. Manang Sheila, patawad po pero walang-wala na rin po kasi kami. Hindi ko naman ho ginustong. Hindi kayo pautangin. Alam niyo naman yung asawa ko eh. Sino ka? Ikaw ba si Max? Ho? Oh, ikaw nga. Teka, bakit ho? Isang malaking tao ang nasa likod noon ni Max. Binitbit siya noon papalabas at itinapon sa kasukalan. Sinabi pa sa kanya nung lalaking yun na kasalanan daw nilang mag-asawa kung bakit namatay ang nanay niya. Umuwi na lang ito sa bahay at sinabi nga kay Eileen ang katotohanan. O di ba? Sabi ko sa iyo eh, totoong patay na. Si Manang Sheila. O ba't ganyan itsura mo? Hinagis ba naman ako nung lalaki ron sa kasukalan eh? Lintik na lalaki yun. Kung namatay nanay niya, wala tayong pakialam doon. Pera natin yon. Karapatan natin magdamot. Oo nga. Hoy, baka akala mo, nakalimutan ko na yung mga kasalanan mo sa akin. Sasampahan ko ng kaso yung lalaking pinagbigyan mo ng pera at kasama ka. Hindi nyo man lang naisip yung sakripisyo ko sa ibang bansa. Winaldas nyo ng ganon yung pera. Puti na lang talaga. Hindi tayo nagkaanak. Kasi kung nagkataon, kawawa yung bata sa'yo. Habang sinasabi yon ni Max, ang asawa nito'y tumakbo sa lababo para magsuka. Teka, buntis ka? Ewan ko. Sinong tatay niyan? Malamang, yung TJ na yon. Sa'yo to. Oy, nagkikita pa rin kayo alam ko. Ngayon, buntis ka. Umalis ka na rito. Alis! Napilitan si Eileen umalis sa bahay na yun. Bit-bit ang lahat ng gamit at wala nang pakialam si Max kung saan pupunta ang makating asawa. Sa ilang araw na lumipas, dinadamayan siya ni Mang Pabian at ng kumparing si Marcelo. Wala silang ginawa kung hindi mag-inuman at bigyan ng payo ang kaibigang si Max. Kailan ba kasi tayo lalakad ha, Max? Saka na ho, Mang Pabian. Wala po ho akong perang pambayad sa abogado eh. Pare, yung mga public attorney's office, libre yun. Pare, meron akong nakausap na isang taong may alam. Hindi raw ako tatanggapin ng paw. Kasi nga pare, may pera ako. Para lang sa mga indigent, yung public attorney's office pare. Oo, mayroon akong pera dati. Ang problema, hindi ako ngayon makalapit sa mga public attorney's office dahil pang private lawyer daw ako ngayon pare. Anong plano mo ngayon? Hindi ko alam, Mang Pabian. Parang gusto ko na lang
Gusto ko na lang manahimik. Pero gusto ko pa rin mabuhay. Wala ka bang plano bumalik sa abroad, pare? Yun na nga naisip ko. Kaya susubukan kong tumaligrama sa mga employer ko doon. Baka sakaling tanggapin pa akong muli. Bakit ba kasi umalis ka ron? Medyo nagka-problema lang doon sa kapatid ng amo ko. Hindi maganda yung naging sagutan namin nung huli. Maangas Minamalit ba naman tayong mga Pilipino? Nako, pare. Pagdating sa bagay na yan, huwag kang papayag na mamaliitin tayo. Baka hindi nila alam kung gaano katatapang ang mga Pilipino. Kaya nga pare. Isang buwan nang lumipas at naroroon pa rin si Max sa kanilang bahay. Tinitignan nito ang natinggang bahay na hindi matapos-tapos dahil wala ng budget. Umaambon nung oras na yon at katanghaliang tapat. Pumasok siya sa loob ng bahay na ginagawa. Hinayang na hinayang si Max sa mga natapon na materyales. Una, mga naiwang simento sa gilid ng itinayong pader. Tapos mga natuyong simento. Naisip tuloy ni Max na parabang binaboy ng mga manggagawa yung pinagagawa niyang bahay. Sumilip siya sa ginagawang CR at laking gulat niya dahil hindi pa pala natatapos yun. Tamang merong hukay pero hindi pa nalalagyan ng sahig. Galit na galit noon si Max kasi ultimong CR ay hindi pwedeng pakinabangan. Alang hiya, kala ko tapos na tong CR. Yan ang dapat sa'yo. Ha? Sino yan? Teka, boses ni Manang Sheila yun Sa loob ng pinagagawa niyang bahay bumubulahaw ang nakakatakot na tawa. Pero kahit saan siya tumingin nung oras na yun, wala siyang makitang tao. Dahil sa basang-basa na siya nung oras na ito, pumasok siya sa loob ng bahay upang maligo. Pero hanggang sa pagligo noon ni Max ay naririnig niya ang malakas na tawa ng namayapang si Manang Sheila. Manang Sheila! Huwag mo akong takutin, matanda ka. Patay ka na Bakit di ka pa manahimik? Hayaan mo na kaming mga nabubuhay. Ang problemahin mo ngayon kung paano ka makakapunta sa langit. Matapos sabihin yon ni Max, hindi na muli pang narinig ang tawa na yun, kaya't mabilis siyang naghanda ng pagkain. Nang kumakain si Max, hindi niya namalayan. Yung pritong talong ay meron palang mga uod at buhay na buhay pa yung uod na yun. Nang makain lang ito ni Max, doon lang niya naramdaman sa kanyang sarili na parabang may gumagapang sa loob ng tiyan niya. Ramdam na ramdam ni Max ang malakas na puwersang gumagapang sa kanyang tiyan. Para bang pakawari niya isang matabang uod ang gumagalaw. Palibot-libot yon sa kanyang kalamnan. Pupunta sa dibdib hanggang sa lalamunan at nagtatangkang tumakas sa kanyang bunganga. Hanggang sa kanyang dila ay ramdam na ramdam nito ang paggalaw. Hindi nagtagal bumalik yon papunta sa kanyang kalamnan at lumabas ito mula sa kanyang likuran. Uod! Uod! Takot na takot si Max nung oras na yon at akala niya'y tapos na ang problema. Pumunta siya noon ng CR para magdumi dahil pakawari niya'y meron pang lalabas. Sa pangyayaring yung kabaligtaran ang nangyari dahil hindi sa puwit niya lumabas ang malaking uod dahil lumabas yon sa kanyang bunganga. Nakakadiri mga kaibigan. Kaya't ipagpatuloy pa rin ang pakikinig at pasintabi po sa mga kumakain dyan. Nang lumabas ang isa pang malaking uod, tangay nito ang kumpol-kumpol na dugo mula sa katawan ni Max. At hindi lang yun, may gumagalaw na naman sa loob ng tiyan ni Max at bigla itong lumabas mula sa kanyang pusod.
Ang pusod ng tao ay sadyang napakadelikado kaya't hindi ito maaaring galawin kahit sabihing napakadumi na. Sa paglabas ng malaking uod sa pusod ni Max, ito ang siyang naging dahilan ng unti-unti niyang pagkamatay. Bumulagta si Max sa tiles ng CR tapos yung mga malalaking uod ay lumapit sa kanya't unti-unting kinakain ang kanyang laman. Nagmamakaawa si Max at sumisigaw pero walang ni isang nakakarinig sa kanya habang yung mga malalaking uod na lumabas sa kanyang katawan ay unti-unti na siyang inuubos hanggang sa tuluyan na siyang namatay. Mang Pabian! Marcelo, bakit? Napansin ko lang. Parang hindi yata lumabas ngayon si paring Max maghapon. Oo nga eh. Padaan-daan nga ako ron sa may harapan nila. Nakabukas naman yung bahay. Nahihiya naman akong pumasok baka mamaya may kasamang babae ron. Naku, hindi gawain ni paring Max yun. Tara, puntahan natin. Sige, tara. Pagpunta roon ng dalawa, nagulat sila dahil bumabaha ang dugo. Sinundan nila yung dugo papunta sa CR at doon nakakita sila ng isang taong kalansay. Diyos ko! May kalansay dito! Ha? Diyos ko po, por Diyos por Santo. Sino ang taon to? Teka, si paring Max yata to damit niya to eh. Ha? Diyos ko, tumakbo ka sa barangay. Sabihin mo kay kapitan ang nangyari. Sino kaya may gawa nito? Dalian mo na! Oo! Pagbalik ni Marcelo kasama nito ang mga taga-barangay at doon kanila ring kinumpirma na si Max ang bungo na natira doon. Patay tayo ngayon, Marcelo. Baka tayo pa'y mapagbintangan. Hindi. Kita mo naman, bungo at buong kalansay na lang ang natira. Ano, saan napunti yung laman? Yung laman loob? Kinain natin? Hindi naman tayo mga aswang para gawin yun. Kaya nga, malalaman yan sa investigasyon. Maging ang mga investigador ng pulis, hindi malaman kung ano bang nangyari kay Max. Kasi kung titignan, sariwang bungo at sariwang kalansay na lang ang naiwan. May sanap-sanap pa na kaunting laman at dugo. Ano ba nangyari? Hepe, meron na ho bang development? Ano bang nangyari sa kanya? Sino bang kumain sa laman ni paring Max? Sa ngayon wala pa ho kaming nalalaman. Pero kung ako ang tatanungin, hindi mabangis na hayop ang gumawa nito. Hepe, sa palagay nyo, ano ba talaga ang may gawa? Alam nyo ho, pag ang tao namatay kinakain ng uod, ibig mong sabihin, uod ang kumain sa kanya pero hindi ba Hepe, nangyayari lang yon kapag ang tao ay nakabaon na sa lupa o kaya kapag nilibing? Oo, tama ka. Nangyayari talaga yon. Pero sa pangyayaring to ayon sa aking mga nakikita, buhay na buhay pa ang tao ng kainin ng malalaking uod. Ayon sa pag-iimbestiga ng mga tao ko, may nakita silang mga bakas ng tubig na malapot papalabas dyan sa pintuan at sa bintana. Sinundan naman namin yun pero hindi namin nakita yung sinasabing uod kaya't karumal-dumal talaga ang pagkamatay ng taong to. Hepe, hindi ba yung mga uod na yun ay malalaki? Baka may nag-utos sa mga uod na yun. Baka isang taong may kakayanan sa kapangyarihan ng dilim ang kayang gumawa nun. Naniniwala ho ako sa bagay na yan pero syempre hindi natin pwedeng idugtong yan sa kaso. Wala tayong tutumbukin na tao kasi sino may gawa nito at isa pa hindi tinatanggap sa korte yung ganyan. Hepe, paano na kaya yon? Di mababaliwala na lang ang pagkamatay ni paring Max. Parang gano'n na nga siguro. Mang Pabian, nasa na kaya ngayon yung asawa niyang si Aileen? Tsak na hindi pa niya alam yung nangyari sa asawa niya. Sige ho, at magpapaalam na ho kami. Sige ho, Hepe. Salamat po.
Dahil sa pagiging mabait ng mga kapitbahay, nagtulong-tulong sila para maiburol si Max at sa bahay mismo ni Mang Pabian yun ibinurol. Ang napag-usapan pa sa barangay, 1 linggong ibuburol si Max hanggat hindi dumarating ang asawa. Habang nakaburol noon si Max, nang wala ng laman, pansin noon ng mga tao na parabang may mga kakaibang bisita, katulad na lang ng mga lalaking nakaitim. Teka nga, Mang Pabian, sino ba yung mga lalaking yun? Ha? Sinong lalaki? Ayun no? Wala naman eh. Meron, ang dami namin nakakapansin. Wala nga. Tignan nyo kasi, pumasok sa loob. Nang silipin nila yung loob pero wala silang nakita ni maski sino mang taong nakaitim. Pero ayon sa ibang mga nakakita, mga nakasuot daw ng purong itim mula ulo hanggang paa at halos hindi mo rin makita ang mga kamay. Nako po, problema to, Marcelo. Mukhang kailangan natin ng albularyo. Albularyo? Ano namang magagawa ng mga albularyo dyan? Pare ang kailangan natin. Tawagin natin pare dyan sa simbahan. Pabasbasan na natin tong kalansay ni paring Max. Libing na kaya natin. Bakit kailangan pa natin pagtagalin? Wala namang alam si Eileen, di ba? Sige. Napagdesisyonan na pabasbasan na sa pare kasi nga ang mga taong nagsusugal ay merong nakikitang kakaibang bisita. At kinabukasan pinalibing na ang kalansay ni Max. Tapos na problema, Mang Pabian. Kaya nga, ayoko nang makialam. Baka pati tayo madamay pa riyan. Talaga? 1 linggo ang lumipas. Laking gulat noon ng mga tao nang biglang dumating si Eileen. Kita rin sa mukha ng babae na mukhang ito'y pinahihirapan. Mapupula ang ilang bahagi ng katawan tapos yung pisngi medyo may bukol. Tapos ang buhok nito'y parabang hindi na sinusuklayan at kapag hinahawakan halata mong nasasaktan ang babae. Eileen! Eileen! Oh? Nawi ka pala? Oo. Si Max? Nako Bakit? Eileen, patay na asawa mo. Ha? Paano nangyari yun? Mahirap ipaliwanag baka hindi ka maniwalang kalansay na lang ni Max ang ibinurol namin dito sa bahay ko. Ano? Imposible yun. Eileen, kahit kanino ka magtanong dito sa buong baryo. Totoo yun. Pinaimbestigahan pa nga namin sa pulis. Walang makitang ebidensya kung sinong kumain. Kung sinong gumawa nun. Pero sabi nung hepe, meron siyang paniniwalang mga malalaking uod daw ang gumawa nun. Siyempre, sinigundahan na rin namin. Sinabi namin na baka may nag-utos sa mga malalaking uod na yon. Yun bang mga taong may kakayanan sa itim na salamangka, mga ganon, di ba? Mang Pabian? Oo, Eileen. Yun lang ang tinitignan naming dahilan kung bakit naubos ang laman ng asawa mo. Abay, ultimo utak at mata, hindi pinatawad. Talagang sinipsip at kinain. Sariwang buto na lang ang naabutan namin. Imposible. Imposible ito. Saan ka ba nang galing, Eileen? Ba't kasi bigla kang umalis? Pinalayas niya ako. Umuwi ako dun kay TJ? Oo. O ngayon? Pagbalik mo, wala na siya. Babalik ka rin pala sa asawa mo. Masyado ka kasing naging malabis Hindi mo pinahalagahan yung hirap ng asawa mo sa ibang bansa. Nakinabang patuloy sa pera niya ibang tao at ang pinakamasakit doon, yung asawa mo ngayon wala na. As in wala na. Hindi na babalik pa kahit kailan. Helen, nagpunta kami sa bahay ng TJ na yon. At nakita namin kung anong meron doon. Aminin mo nga sa amin. Inutusan mo ba ang lalaking yon na ipapatay ang asawa mo?
Aba hindi ho, Mang Pabian. Wala ho kaming alam doon. Basta magkasama lang kaming dalawa ni TJ. Kaya lang nagselos siya kaya niya ako binugbog. Kaya ganito yung tsura ko. Kung yan lang Aileen, dapat lang sa'yo yan kasi Makati ka. Ang tinatanong namin, hindi ba pinatay nung TJ na yun ang asawa mo? Hindi namin siya napag-uusapan. Sinong gagawa nun? Wala namang ibang gagawa nun kung hindi yung kabit mo na yon. Marcelo, Mang Pabian, maniwala ho kayo sa akin. Wala po talaga kaming alam. Mang Pabian, siguro mas mabuti pa lumapit na tayong muli sa albularyo. Magpahula tayo para malaman natin kung sino ba talagang salarin. Ano Aileen, pahig ka ba? Bahala kayo. Gawin niyo gusto niyo basta hindi ako sasama dyan. Ganyan talaga pag wala nang kwenta sa kanyang na mayapang asawa. Pero wag mong kakalimutan Aileen, kung gaano naging kabait sa'yo ang asawa mo at ni minsan wala kayong issue sa panglalalaki. Pangbababae. Ikaw pala'y ng lalaki. Tigilan mo na nga ako, Mang Pabian. Tara na Mang Pabian. Dahil sa gustong malaman ng dalawa ang katotohanan, naghanap sila ng albularyo. Ang problema wala silang makita. Hanggang sa isang araw tila ba umayon sa kanila ang panahon dahil may kumatok sa bahay ni Mang Pabian. Isang matandang lalaking nagpakilalang babaylan. Sino yan? Magandang araw ho. Buksan mo ngayon Marcelo. Pagbukas ni Marcelo, matandang lalaking medyo kuba na merong hawak na bag. Tapos ang mukha nito ay tadtad ng nunal. Bakit ho? Dito ba yung bahay yung namatay? Ay wala hong namatay dito. Sino ho bang namatay ang tinutukoy ninyo? Ay yung kinain daw ng uod. Ay dun ho yun. Sino ho ba kayo? Ay siya akong babaylan. Alam nyo, misteryo ng pagkamatay ng taong yon. Kaya ako napunta rito kasi gusto ko mismong malaman kung ano bang nangyari sa kanya. Nako ho, doon nga ho yun. Pero, paano nyo naman malalaman? Sino ho ba kayo? Siya nga ho akong babaylan. Ang isang babaylan na katulad ko ay kayang kumonekta sa mga nangyari sa nakaraan. Aba, mukhang mahusay ang taon to. Ako naman ay nagmamalasakit lang. Alam ko naman na walang magagawa ang investigasyon dyan ng mga otoridad. Tanging ang mga katulad ko lang ang siyang mas makakaalam at makapagbibigay ng tamang impormasyon. Sige na nga. Tara, punta tayo ron. Sinamahan nila ang matandang babaylan papunta sa bahay nila Aileen. Laking gulat nila dahil halos buong kusina ay tadtad ng nakasinding kandila tapos nakapatay ang ilaw at nakasarado ang lahat ng bintana pati ang pintuan. Aileen! Ba't ang daming kandilang nakasindi rito? Aileen! Asan ka ba? Teka, parang may naririnig ako sa loob ng kwarto. Aba, ang lakas naman ng pandinig mo, tatang. Idinikit nila ang kanilang tenga sa pintuan at doon narinig nila ang mahinang pagdarasal ng babae. Nung una okay lang, pero nang marinig ng matandang babaylan ang kanyang dinadasalan, hinaltak nito yung dalawa papalabas sa bahay. Bakit ba tatang? Ano ba kayo? Hindi nyo ba narinig? Ang babaeng yon ay nagdadasal sa aswang para daw sa namatay na asawa. Abay mukhang humihingi rin ng hustisya yung babaeng yon. Ano? Akala ko ba'y wala na siyang pakialam sa asawa niya? Abay malay natin, antayin nating lumabas at patayin ang mga kandila. Hindi ako pwedeng gumawa ng paraan habang may kandila. Meron akong sariling paraan. Anong ginagawa niyo rito? Aileen, andiyan ka pala. Oo, pumapasok kayo sa bahay ko na walang permiso? Tsaka sino yung matanda na yan? Iha, magandang araw.
Isa akong babaylan. Yung pagkamatay kasi ng asawa mo'y masyadong misteryoso. Alam ko maging ikaw, merong mga katanungan. Baka gusto mong ako nang mismo ang aalam para sabihin sa iyo ang nangyari sa nakaraan. Kung gusto mo lang naman, iha. Sige nga, kung talagang may alam ka, halika. Pumasok kayo sa loob. Pagpasok sa loob, ine-expect na noon ni Marcelo at ni Fabian na ang ituturo nito walang iba kung hindi si TJ, pero iba ang naging resulta. Una, ipinapatay ng matanda ang lahat ng kandila, tapos meron itong nilabas sa kanyang bag. Mga kung ano-anong tuyong dahon at maliliit na sanga. Meron din itong dalang uling tapos insenso. Nilagay yon sa maliit na palanggana tapos sinindihan at pinausukan ang buong bahay. At ang napansin pa nila noon, habang hawak-hawak ng matanda ang maliit na palanggana, meron itong nilabas na medalyon mula sa kanyang dibdib. Meron din yung tali na kulay itim at sinasabay niya sa pagpapausok. Halos kalahating oras iniikutan ng matandang babaylan ang buong bahay. Manong, ano na? May resulta na ba? Nakita ko! Ang ano ho? Nakita ko. Isang matandang babae. Nag-iwan siya ng sumpa rito sa loob ng bahay upang mamatay si Max. Napakalakas ng sumpang yon. Dininggin yon ng mga nasa paligid na siyang lumikha ng isang malaking uod na kumain sa kanyang katawan. Nung una, nandun sa loob yon ng katawan niya. Isinama sa pagkain hanggang sa lumaki. Tumakbo siya sa CR, isinuka niya, nilabas niya at siya kinain. Diyan mismo sa CR na yan. Diyan bumulagta si Max. Sigurado ako, hindi ako maaaring magkamali. Diyan nga namin sa inabutan. Pero, ano ka mo? Matandang babaeng may gawa, hindi ba isang lalaking matikas? Hindi siyang lalaki. Aileen, meron ba kayong nakaalitan na ganong babae? Si Manang Sheila. Pero, patay na siya. Oo, patay na nga. Yun lang ang nakita ko. Kung ganon, wala na pala tayong gagantihan. Meron. Sino? Naniniwala ako na hindi lang basta uod yun. Sigurado ako, isa siyang aswang na nag-aan yung uod para kainin ang hilaw na laman ng tao. Siya ang dapat nating gantihan. Aswang pala eh. Di yun yung TJ na yun, di ba? Manong Fabian, yung nakita natin sa loob ng bahay may mga kulay dilaw na matang sumisilip sa mga pintuan. Tapos doon sa may taas yung pakros. Oo, tama. Aileen, ngayon, sabihin mo sa amin, kanina narinig namin nagdarasal ka sa aswang para sa namayapa mong asawa. Aswang? Anong sinasabi niyo? Wala akong pinagdarasalan. Maka-Diyos ako, alam niyo yan. Iha, hindi para sa Diyos ang dasal mo. Narinig namin na meron kang binanggit na aswang. Iha, wag mo nang ipagpatuloy yan. Baka mapano ka lang. Umalis na nga kayo. Pare-parehas kayong mga sinungaling. Umalis kayo. Wala akong alam dyan sa sinasabi ninyo. Umalis sila nung oras na yon, pero ang matandang babaylan ay hindi umalis ng baryo. Sinubukan pa rin nilang puntahan palihim ang bahay ni Aileen upang alamin ang ginagawa nito. Silipin nyo na. Diyan sa bintana. Sige ho. Pagsilip noon ni Marcelo, nakita na naman niyang napakaraming nakasinding kandila. Habang ang babaeng si Aileen nakasuot ng purong puti at nakaluhod tapos nakapikit na para bang inaalay ang kanyang sarili sa kanyang pinagdadasalan. Kakatakot. Bakit? Anong meron? Tignan mo, Mang Fabian, tignan mo. Nakapikit siya at nakadipa. Nakasuot ng purong puti na para bang inaalay yung sarili sa kanyang pinagdarasalan. Diyos ko! Diyos ko!
Ako nga. Nang yung matandang babaylan na ang sumilip, kakaiba na ang nakita niya. Hindi lang pala si Eileen ang nasa loob ng bahay, nakakita ito ng isang malaking taong nakahubad. Maitim ang katawan noon na tadtad ng balahibo. Tapos ang liig nito ay may nakasabit na gintong kwintas. Mapula ang mata at merong magkabilang isang dangkal na sungay. Diyos ko, may gabunan sa loob! Gabunan? Laking gulat nila nang biglang bumukas ang pintuan at may tumakbong isang lalaking nakahubad. Hinarang sila noon at dinampot sila isa-isa at ipinasok sa loob ng bahay. Anong ginagawa niyo rito, mga tampalasan? Inaabala ninyo ang pag-iisang dibdib namin ni Eileen. Anong tampalasan? Ikaw ang tampalasan, di ba? Tampalasan? Anong ipag-iisang dibdib? Anong ibig niyong sabihin? Ibig niyo bang sabihin nagpapakasal kayong dalawa? Oo, totoo yun. Wala na ang kanyang asawa, kaya't ako na magiging asawa niya. Nagdarasal sa akin para sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ang sabi niya sa akin, iligtas ko raw ang asawa niyang nasa kabilang buhay at ang kapalit noon, ang kanyang katawan. Hindi niyo ba napansin? Kaya siya nakasuot ng purong puti dahil sa aming pag-iisang dibdib. Diyos ko po, patawarin nawa kayo ng Panginoon sa ginagawa ninyo. Gabunan, umalis ka na lang dito sa baryong ito. Alis ako rito. Pero isasama ko ang asawa ko. Eileen! Eileen! Si Eileen nung oras na yon nakatulala lang sa harap ng pader, nakaluhod at nakadipa na para bang wala sa sariling ulirat. Isang nakakatakot na gabunan ang pumapalibot noon kay Eileen. Pansin nila na para bang sunod-sunuran na lang ito sa kagustuhan ng nakakatakot na aswang. Hoy! Aminin mo sa akin! Ikaw si TJ, hindi ba? Tama. Oo. Nakakatakot ang itsura mo, Brad. Ikaw nga yun. Huwag kayong mag-alala. Meron akong bit-bit na pangontra sa mga yan. Ano naman yon? Ang matandang babaylan ay naglabas ng isang supot. Asin pala ang laman nun. Agad niyang pinaupo si Fabian at si Marcelo at nilagyan ng asin ang kanilang bunbunan. Anong magagawa nito? Hanggat hindi pa natatapos ang seremonya ng gabunang ito, hindi niya tayo makikita. Para bang naging kampante siya na hindi tayo tatakas at gagawa ng masama hanggat itinutuloy niya ang sariling seremonya. Ganun ba? Ako si TJ, ang mapapangasawa ng babaeng ito. Ako na rin ang magkakasal sa kanya at sa akin sa pamamagitan ng sarili kong basbas na aayunan ng mga kaluluwa sa paligid kami ay mag-iisang dibdib. Ano daw? Baliw ito! Baliw talaga. Pagkatapos ng huling seremonya nilingon sila noon pero hindi sila nakita. Mahal ko, nasaan na sila? Hindi ko alam, mahal. Ha! Hindi maaari. Hindi sila lumabas. Hindi sila dumaan sa bintana at sa pintuan. At paano nangyari yon? Hindi na sila importante. Ang importante, yung sa ating dalawa. Basta sigurado ka, ang asawa ko'y ililigtas mo. Mahal, kayang-kaya kong gawin yun. Basta't sakin ka na ngayon. Pinagtibay ng mga kaluluwa sa paligid ang ating sagradong dasal. Sige, aasa ako sa iyo, mahal. Hindi ka panipaniwala ang sumunod nilang nakita. Nang mamatay ang mga kandila, kasunod noon bumalot ang kulay itim na usok na siyang dahilan kung paano nilamon ng usok na yun ang dalawang nag-isang dibdib.
Pagkatapos noon, sabay na silang nawala. Sa pagkawala ni Eileen sa kanilang lugar, natabunan na rin ang kwento patungkol sa kanilang pamilya. Pero makalipas lang ang 3 buwan, binulabog ng isang nakakatakot na kwentong bayan ang kanilang baryo. Mang Pabian? Mang Pabian! Sino ba yan? Mang Pabian naman eh. Oh, bakit naman? May kinukwento yung mga tambay doon. Tungkol saan yan? Kagabi daw, may nakita raw na babaeng palutang-lutang. Tapos, nakasuot doon ng purong puti. Parang white lady. Ay naku naman, oo. Natatakot ka sa white lady? Mang Pabian, basta yung mga tambay nagsabi, totoo yun. Ay nako, isa lang yung kwentong bayan. Hindi nagtagal si Marcelo naman ang dumating. Katulad ng kwento ng bakla, ikinwento rin kay Mang Pabian dahil siya mismo ang nakakita. Totoo, Mang Pabian. Nakita namin ang mga tambay. Lumulutang na babaeng nakasuot ng purong puti. Sa puno. Talaga ba? Kung bumaba nga yun baka napagsaluhan ng mga tambay. Ikaw talaga, Marcelo. Walang kakwento-kwento. Yang kwenta mo. Ha? Ano yun? Binaligtad ko lang para hindi ka masaktan. Ganun ba? Sa sumunod na gabi, yung buntis na kapitbahay nila Marcelo, inatake daw ng aswang. Bagamat wala namang nasaktan, pero proof ng karamihan, nakakita raw sila ng babaeng lumulutang. Pero sa pagkakataon na yon, kulay itim naman ang kasuotan at merong pangit na pagmumuka. Hanggang sa unti-unti na nilang naiisip na hindi kaya't binubulabog ng aswang ang kanilang baryo. Ganon pa man, naghanda ang mga padre de pamilya ng bawat bahay na may buntis. Isa sa buntis, ang asawa ni Marcelo na nakilala lang nito sa kabaret. Aba, Marcelo, ano ba yung ginagawa mo? Mang Pabian, alam mo namang isang buwang buntis na yung asawa ko. Sino? Yung taga-kabaret? Mang Pabian, wag mo nang ilakas. Mahal na mahal ko yun. Mahirap na. Baka mamaya matarakan ng aswang. Anong matarakan? Matarakan yung sinasabi nila. Baka mamarkahan. Ganon din yun. Masyado ka namang OA, Marcelo. Isang buwan pa lang wala pang makakain yung aswang dyan sa sinapupunan ng pokpok na yon. Sobra ka naman. Yusin mo naman. Huwag mo namang sinasabing pokpok. Baka naman pwedeng... Sigurado ka ba, Marcelo, na sa'yo yan? Baka naman. Sa dami ng gumagalaw dyan sa babaeng yan, sa'yo na lang ipinaako. Sigurado ko, Mang Pabian. Malakas ang kamandag ko. Kaya, hindi ako papayag na hindi mapasakin yung mag-ina ko. Wala yan. Kung galing dyan ng babae, aba, sigurado ako 100% katulad din yan ni Eileen. Si Eileen? Bakit? Di naman nagtatrabaho sa kabaret sa Eileen Pero Makate. Ayun, tinangay nung aswang. Kitang-kita natin, di ba? Teka, matanong ko lang, Mang Pabian. Ano kayang nangyayari sa baryo natin? Kung tawagin kaya uli natin yung matandang babaylan na yon. Baka patay na yon. Oh, paano mo nasabi? Ewan ko. Hindi na nagpapakita Yun lang naman ang hula ko, baka patay na rin yun. Ewan. Sa sumunod na gabi, isang makatotohanang balita na ang sumabog. Dahil merong namatay at ang pagkakamatay karumal-dumal. Ayon sa investigasyon, mukhang sinalakay daw na mabangis na hayop ang tao na yun. Lasog-lasog kasi ang laman at halos hindi mo na makilala ang pagmumuka.
Bukod pa roon, wakwak ang tiyan nito tapos wala ng laman loob. Hindi makilala yung tao dahil isa itong dayuhan. Aba, seryoso na nangyayari. Kailangan na natin magsinop bago pa magdilim. Siyempre, ako bilang tatay, nakahanda akong pumatay. Sige, protektahan mo yang hindi naman sayo. Mang Pabian naman, maniwala ka sa akin. Akin talaga yun, akin. O sige, sayo kung sayo. Isang gabi, nanggaling si Mang Pabian sa kabilang baryo dahil birthday umano ng kapwa nito matanda. Napadaan siya sa bahay nila Max at Eileen. Nililingon niya pa ang lumang bahay at yung bahay na hindi natapos. Nakuha pang umihi ni Mang Pabian at magsindi ng sigarilyo sa tapat ng bahay na yon. Ay nako! Sayang naman itong bahay na ito. May lumang bahay at may bagong bahay na hindi natapos-tapos. Alam mo, Eileen, kung naririnig mo man ako, dapat ay pinatulan mo na lang ako para ipatuloy natin ang bahay na yan. Kaya lang, pag-aari ka na ng nakakatakot na aswang. Pag-uwi noon ni Mang Pabian, mabilis itong nakatulog pero naalimpungatan siya dahil sa kakaibang kalmot sa gilid ng bubong. Lintik ang pusa ka! Umalis ka dyan! Shoo! Shoo! Pabian? Sino yan? Sino yan? Pabian. Aba, babae yun ah. At sinong babae yun? Hoy, wag mo ako matakot-takot. Babae ka lang. Lalaki ako. Kapag sa oras na hubarang kita, tignan natin ang galing mo. Pabian. Teka, sino ba'y lintik na yon? Lumabas si Mang Pabian sa kanyang bahay. Tapos, nang umihi siya sa gilid ng puno, laking gulat niya. Binulaga siya ng isang babaeng pamilyar ang muka. Pabian? Eileen? Nako, nakita mo na si Tarugo. Pabian, tara sa bahay. Ha? Anong gagawin natin doon? Baka nandun yung asawa mo. Wala na. Sa hindi malamang dahilan sumama si Mang Pabian kay Eileen nung oras na yun. Hawak kamay silang naglalakad papasok sa bahay. At katulad ng dati muling nakita ni Mang Pabian, maraming nakasinding kandila. Eileen, kung di mo mamasamain, ano bang gagawin natin dito? Tsaka nagkalat na naman ang kandila sa sahig. Pabian, tulungan mo akong magdasal. Magdasal? Para kay Max. Sabi sa akin ni TJ, babalik daw ang asawa ko. Ano? Sige na. Kakilakilabot ang mga narinig ni Mang Pabian. Yung dasal na ginagamit noon ng babaeng sa Eileen ay hindi wikang Tagalog. Hindi man maintindihan ni Mang Pabian pero ramdam niya ang matinding takot. Tumataas ang balahibo ni Mang Pabian, lalo na't kapag may sumasabay sa boses ni Eileen. Isang malaking tinig na parabang nariyan lang sa paligid. Eileen, akala ko naman may gagawin tayo rito. Hindi naman pala. Sige, mauna na ako, Eileen. Sandali lang, Pabian. Hindi pa ako tapos Baka pwedeng... Nako! Eileen, alam kong makati ka. Pero... wag mo naman akong akitin. Kasi matagal na rin kitang gusto nung nasa abroad si Max. Eileen, wag. Lumalapit ang lips ni Eileen habang si Mang Pabian ay napapapikit.
Akala niya hahalikan siya ng babae, pero nakaramdam na lang siya na parang may kumagat sa kanyang ilong. Ha! Aileen naman, bakit mo kinagat yung ilong ko, Bahagya? Malapitan niyang sinasabi yun kay Aileen at kitang-kita ni Mang Pabian nang magpalit ito ng anyo. Katakot-takot ang sinapit ng matanda sa gabing yun. Dahil nang magpalit ng anyo si Aileen, bigla siya nitong sinunggaban sa leeg. Nakagat siya sa leeg hanggang sa nakauwi ito sa bahay. Salo-salo ang leeg niyang parang may gripo ng dugo. Sakit! Sakit! Wala ka nang magiging takas pa ngayon, Pabian. Tanggapin mo na kaya ka nabuhay sa mundong ito para maging pagkain naming mga aswang. Ano? Nakita ni Mang Pabian yung lalaking nakasampay ang kamay sa magkabilang dulo ng pintuan. Tapos ang katawan nito'y konti na lang kasing lapad ng pintuan. Pumasok yun papaloob ng bahay at yumuko. Wag! Wag! Parang awa mo na! Pabian, maraming salamat sa iyo dahil bubusugin mo ko sa gabing ito. Lumapad ang muka ng lalaking yon. Lumaki ang butas ng bunganga na tila ba kakainin ng buo ang matandang Pabian. Pero hindi yun natuloy dahil mula sa likod ng nakakatakot na nilalang, may lumipad na bote na merong gaas at may sinde na apoy. Nabasag yon sa likod ng nakakatakot na nilalang. Sino yon? At sino ang mapangahas na yon? Tumahimik ka! Babaylan! Ikaw pala, Babaylan! Tulungan mo ako! Sinasabi ko na nga ba, may nangyayaring kakaiba sa baryong ito. Kaya ako bumalik. Pabian, halika rito. At anong magagawa ng isang mahinang nilalang na katulad mo? Ha? Babaylan? Hindi ako nag-iisa. Isinama ko ang aking kaibigang Sinole. At sino naman yun? Dalin mo ko sa ospital. Tumatagas ang dugo ko sa leeg. Hindi na kailangan. Itapal mo to dyan. Sino yan? Magtiwala ka. Kaibigan ko yan. Babaylan. Totoo nga. Anong ibig mong sabihin? Sa pagpasok pa lang natin dito sa baryong to, naramdaman ko na ang bumabalot na matinding takot. Ngayon, sasagutin ko mga katanungan mo sa harap ng taong to. Simula't dulo, ang taong to ang naging problema ng mag-asawa. Ang hindi ko maintindihan, hindi naman ito kailangan ng pera. Pero bakit? At nakuha mo pa talagang ipaliwanag yan para sabihin ko sa iyo, ang isang katulad kong gabunan ay maraming muka. Kapag may nagustuhan, hindi pwedeng hindi makukuha. Nang makapansin ako ng isang makating babaeng nangangailangan ng kalinga at tuyot na ang katawan, ginamit ko ang aking itsura para mapasakin siya pati ang pera ng asawa niya. Ngayon, at anong magagawa ng isang macho guwapito na mukhang nagtatrabaho sa Adonis Bar na katulad mo? Ganon. Para sabihin ko sa'yo, isa lang akong hamak na albularyo. At ni minsan sa buhay ko hindi ako pumapasok sa ganyan. Maliban na lang kung kinakailangan talaga. Sige Kanole, tapusin mo siya! Habang ganon ang sitwasyon, si Aileen ay dumarating. Sumilip ito sa bintanang nakabukas. Tiyempong naroroon din si Mang Pabian tapos ang Babaylan. Dinakma nito si Mang Pabian papalabas. Kaya't ginawa noon ng Babaylan. Tinugis niya si Aileen hanggang sa mapabagsak niya ito
gamit ang makapangyarihang orasyon. Bitiwan mo siya! Bigay mo siya sa akin, babaylan! Hindi mo siya makukuha sa akin! Napakatapang ng babaylan na yon dahil meron din itong anting-anting na siyang ginamit niya upang ipangsalpak sa muka ng nakakatakot na aswang. May sugat na naman sa balikat si Mang Pabian, kaya't binitbit niya ito papasok sa bahay at doon kasalukuyang nakikita nilang nagpapalitan ng maanghang na salita si Kanole at ang gabunan na si TJ. Marami na ako napatay na gabunan. Gusto mong luminya? Walang problema. Marami rin akong taong binibigyan ng pagkakataon para mabuhay at magbagong buhay. Pero kung hindi ka makikinig, pasensya ka na lang. Ipinapangako ko sa iyo, pagkatapos ng gabing to, hihiyain kita sa lahat ng tao rito. Ipapasunog kita ng buhay. Lalamunin ng apoy yung buo mong katawan hanggang sa magmakaawa ka, pero huli na ang lahat. Kaya pasensya ka na. Ikaw? Hay! Walang sino man ang pwedeng gumawa sa akin yan. Babaylan, ayos na ba yan? Heto, tinapalan ko nga yung sugat. Kapag ako gumaling, ayop kang gabunan ka. Ako mismo ang papatay sa'yo. Ganun ba? O heto, saluhin mo. Ano ito? Lagay mo lang sa kamao mo. Sige, kayang-kaya mo yan. Sa nakikita ko rito, malakas nga siya pero hindi siya uubra sa gamit natin na yan. Para saan ba ito? Marami ka pang sinasabi. Subukan na lang natin. Sinugod ng gabunan si Mang Pabian habang tumutulo pa ang dugo nito sa balikat at sa leeg. Biglang napahinto ang gabunan sa pagsugod sa kanya nang mapansin nitong parang gumaling yung sugat niya. Paano nangyari yun? Dahil yan sa binigay ko sa kanya. Manda ka! Hindi ka makabangon, gabunan. Matanong ko lang, ano ba yung binigay mo sa kanya, Kanole? Isang makapangyarihang medalyon. Medalyon na kayang pumatay ng katulad niya. Sige Mang Pabian, ilabas mo gamit mo. Huwag mong papatayin ha. Ipapasunog natin yan sa buong baryo. Sige. Akong bahala sa nilalang na yan. Dinagukan ng dinagukan ni Mang Pabian ang nakakatakot na gabunan. Gumaganti ito sa kanya pero hindi nakakatama, kaya't tuwang-tuwa si Mang Pabian. Ang sabi niya para siyang bumalik sa pagkabata. Bigla raw siyang nagkaroon ng lakas ng loob. Bumilis ang kilos at tumapang. Lumakas din ang pangangatawan na siyang ginagamit nito upang undayan ng suntok ang gabunan. Nang mapagod yung gabunan ang ginawa ni Mang Pabian, dinagol niya ito ng dibdib sa dibdib. Hinawakan ng mahigpit at hinampas sa katabing puno. Lupaypay ang gabunan ng oras na yon at hindi pa nagsawa si Mang Pabian. Nabuhat niya yung isang malaking putol na puno. Siguro nasa mahigit 70 kilo ang bigat noon. Ibinagsak niya yon sa katawan ng naglulupasay na gabunan. Ano ka ngayon? Ako lang pala ang makapagbibigay ng hustisya sa pagkamatay ni Max. Nole, akin na lang ito Sige, sa'yo na. Ano na sunod? Mga tampalasan kayo. Ikaw ang tampalasan. Kanole, ako nang bahala dyan. Itatali ko siya ng lubid at bukas ipasunog natin sa mga tao. Sige, bahala na kayo dyan. Iginapos ng lubid ang aswang at pagsikat ng araw, pinresenta sa gitna ng plaza. Kayo na ang bahala humatol mga kababayan. Ngayon lang ito mangyayari. Sigurado ako, first time sa history ng ating baryo na may nahuling aswang. Tahasan kong sasabihin sa inyo,
ang aswang na ito ang siyang dahilan kung bakit namatay si Max. Sigurado ako ron. Hindi. Sino ba? Yung matandang Sheila. Basta. Lahat ng sisi, ibagsak na rin natin sa kanya. Mga kababaryo, ang hatol, sunugin! Kaya na ang bahala. Nagtulong-tulong ang mga tao sa pag-iimpok ng kahoy, habang ang nakataling gabunan ay nabibilad na ng araw. Kanole, bakit kailangan pang sunugin? Hindi ba't meron ka namang kakayanan para gawing abo ang taong yan? Alam ko yun, babaylan, pero mas gugustuhin kong makitang tupukin siya ng apoy mula sa galit ng mga tao rito. Nakatumpok na ang apoy. Ano nang susunod? Ano pa? Buhusan ng gasolina. Kung saan siya nakatali, doon nyo ilagay yung mga kahoy para hindi na siya makalabas pa. Sige! Hinatulan ng mga tao si TJ. Sinunog ito nang walang awa. Nang masunog ng tuluyan ang nasabing aswang, tahasan na sinabi ni Mang Pabian na malaya na ang kanilang baryo. Bagamat hindi naman masyadong nakakatakot ang naging dala nun, pero may trauma pa rin sa ibang tao. 0948-5230-887. Yan po ang aking Viber account at WhatsApp account. Sa mga gustong makipag-ugnayan sa akin, dyan lang po kayo maaaring kumontak. Maraming salamat po. Nakatatapos na tayo ng kwento. At siya nga pala, kamusta naman po ang sitwasyon nyo pagkatapos ng mga bagyo? Kami dito sa aming probinsya hindi naman masyadong napinsala, pero masasabi kong malakas pa rin po ang tumamang bagyo sa atin. Maraming salamat sa iyo, Sierra Madre. Bago natin simulan ang kwento,